Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Julina at magbabahagi rin ako ng kwentong naging karanasan namin noon ng aking kaklaseng tawagin nating April. Nangyari po ito noong nasa high school pa lamang kami nang magtungo kami sa bahay ng isa pa naming kaklaseng tawagin naman nating Tessie. Siya nga pala ay taga rito po kami sa Aklan. Bata pa lang ako. Madalas na akong pagsabihan ng aking mga magulang na wag akong kakain lalo na kapag sa ibang bahay at hindi ko gaanong kakilala ang mga taong nakatira sa bahay na pinupuntahan ko. Kapag tinatanong ko naman si nanay tungkol doon, malimit niyang itugon sa akin na delikado at baka aswang daw yung nakatira sa mga bahay na aking napupuntahan. Hindi ko alam pero naiinis po ako noon sa aking ina kapag ganun yung kanyang sinasabi. Sa isip ko pa ay nanghuhusga lamang si nanay kahit hindi naman niya kakilala yung mga taong kanyang nakakasalamuha. Yun po talaga yung pananaw ko noon. Na mapanghusga yung nanay ko pagdating sa ibang mga tao. Hindi ko naisip noon na posibleng paraan lamang niya yon upang mailayo rin sa kapahamakan yung sarili ko. Lalo na at hilig ko talagang makikain noon sa mga bahay na aking napupuntahan. Kung baga hindi ko pinapansin yung mga habiling yun ng nanay ko dahil nga sa pananaw kong mapanghusga lamang ito sa kapwa. Nagpatuloy ako sa ganong pag-uugali. Sa katunayan nga niyan ay wala pa man akong naging karanasan sa aswang, kaya siguro hindi ko rin naisip na posibleng ang mangyari yung kung ano mang pwedeng mangyari sa akin dahil sa hilig kong kumain sa mga bahay kung saan nga ako napapadpad. Isang pagkakataon nga noon, nagkayayaan kami ni na April na tumungo sa bahay ng kaklase naming si Tessie. May gagawin kaming proyekto, kaya't naisipan naming sa bahay na lamang nila gawin yon. Ayaw pa nga sana nito, na sa kanilang bahay kami gagawa. Pero wala na rin siyang nagawa pa, kung hindi yung pumayag na lamang dahil nagpumilit rin kami ni April. Dahil nga sa mga susunod na araw pang yon, ay wala nang pasok, kaya't nag-usap lang kaming tatlo kung saan nga kami magkikita. Nang matapos nga yung aming usapan, ay nagpaalam na rin kami, gayong uwian na rin namin yon. Bago pa man kami magkahiwalay, naghabilin pa nga si Tessie na magdala raw kami ng mga baon naming pananghalian dahil wala nga yung nanay nito sa kanilang bahay sa araw na yon, kaya't walang magluluto ng aming makakain. Tumango naman noon si April, habang ako naman ay nagpasyang wag nang magdala dahil naisip ko na makikikain lang naman kami kina Tessie. Nang dumating nga yung araw na yon, nagpaalam naman ako sa aking ina na pupunta ako sa bahay ng aking kaklase para gumawa ng proyekto. Hindi naman ako pinigilan ni nanay at tinanong na lamang ako kung saang baryo ba kami pupunta. Hindi ko nilihim kay nanay yung baryong aming pupuntahan. Nagulat pa nga ako sa kanyang naging reaksyon at maging sa sinabi nito. Ayon pa dito, dapat daw akong mag-ingat sa baryong yon. Gayong kuta raw yon ng mga aswang noong bata pa siya. Dagdag pa nito, hindi posibleng may mga aswang pa rin doon kahit matagal na panahon na yung nakaraan. Lalo na at may kalibliban nga yung naturang baryong pupuntahan namin. Napailing na lamang ako sa kanyang sinabi na halos 3 baryo lang naman yung layo nito mula sa aming baryo. Kaya't wala siyang dapat na ipag-alala, lalo na at wala ng aswang doon. Sinigurado ka naman sa kanya noon, ngunit hindi pa rin po ito kumbinsido. Muli niya akong pinalalahanan na mag-iingat ako doon. Pinagsabihan rin niya akong magbaon ng aking makakain at nang hindi na nga ako makikain pa ng kung anong putahe mula sa baryong yon, lalo na nga sa bahay ng kaklase ko. Sinermonan pa nga niya ako at nagwikang mas maiging sundin ko na lamang daw siya at nang mailayo ko yung sarili ko sa kapahamakan kung sakaling meron ngang aswang doon. Alam ko nga kung anong ibig sabihin ng nanay ko, ngunit nagmatigas po ako noon. Batid ko yung iniisip niyang posibleng mahawa ko sa pagiging aswang
ng mga taga roon kung sakaling tama nga yung kanyang hinala na meron doon sa naturang baryo. At baka kapag nakakain ako ng pagkain ng mga nilalang na yon, ay mahawa ko sa mga ito. Kahit na ganoon, ay hindi pa rin ako nakinig dito. Kinuha ko na lamang yung inihanda niyang baon ko at nang wala na rin itong masabi pa. Pero yung totoo, wala naman akong pakialam sa kanyang mga sinabi. Bago nga umalis ng bahay, muli niya akong pinalalahanan na tinanguan ko na lamang. Umalis na rin ako noon at nagtungo sa tagpuan namin ni na April at Tessie. Pagdating ko nga roon, ako na lang pala yung kanilang hinihintay. At nang makumpleto kaming tatlo, kaagad nga kaming sumakay at bumiyahe na patungo sa baryo ni na Tessie. Habang nasa biyahe, pansin kong matalim yung titig ng driver kay Tessie. Nagsasalita rin ito at tila kinakausap si Tessie. Ngunit hindi ko nga lang maintindihan, gayong nasa likuran ako ng kanyang tricycle. Nakita ko rin kinakausap ng driver si April. Ngunit hindi ko rin alam kung ano yung sinasabi nito dahil medyo malakas po yung andar ng makina. Pagkarating namin sa baryo nila, ay nagsibayad na nga kami sa driver. Napapatingin lang ito sa amin ngunit wala naman po itong sinasabi. Umalis din naman kaagad ito, kaya't sumunod na lang kami kay Tessie na noon ay nauuna na ring maglakad. Magkasabay naman kami ni April. Kaya't naaalala ko pa na kinakausap nga siya ng driver habang nasa biyahe kami at naisipan kong tanungin ito kung ano nga ba yung kanilang pinag-uusapan. Ayon pa kay April, binalaan daw siya ng driver na huwag kakain ng kahit anong pagkaing handa ng pamilya ni Tessie. Dagdag pa nito, huwag daw magpapagabi sa baryong yon at baka kung ano nga yung mangyari. Kaya raw hindi ko nga narinig yon dahil pa simple at pabulong lang ding sinabi sa kanya yon ng driver at baka marinig nga sila ni Tessie. Kinilabutan naman kami ni April noon. Hindi ko nga rin alam, pero talagang nanindig yung balahibo ko dahil sa aking narinig. Nagpatuloy pa rin kami sa pagsunod noon kay Tessie at hindi na nga pinag-usapan pa yung tungkol doon. Nang marating na nga namin yung bahay nila, ay pinapasok agad kami nito. Wala nga ang kanyang ina dahil may pinuntahan pa raw ito. Kaya't nagsimula na lang kaming gumawa ng aming proyekto. Naging abala kami noon hanggang sa makaramdam nga ako na parang nahihina ako. Nagpaalam ako kay Tessie na makikigamit ako ng banyo at nakitaan ko naman siya ng pagdadalawang isip. Pero wala na rin siyang magawa nang maglakad na nga ako patungo sa kanilang banyo. Nung nasa may kusina na nga nila ako, naamoy ko yung hindi kaaya-ayang samyo ng paligid. Napatakip nga ako ng aking ilong dahil sa malansang amoy roon. Dumiretso na nga ako sa banyo at umihi na. At bumalik rin naman agad sa aming pwesto. Saktong pagkabalik ko ay nakarating na rin yung nanay ni Tessie. Bahagya pa akong natakot sa ina nito. Gayong nanilisik yung kanyang mga mata habang hindi naman makatitig sa amin ng diretsyo. Nagpaalam itong magluluto ng aming makakain, kaya tinayaan na lang po namin ito. At nang dumaan nga sa aking tabi, yung kanyang ina, amoy na amoy ko yung lansa nito, kaya't bahagya akong napangiwi. Napansin yun ni Tessie, kaya't nagwika siyang pagpasensyahan na ang kanyang ina, gayong nagtitinda raw ito ng isda. Kaya't ganoon nga yung kanyang amoy. Nakaramdam naman ako ng hiya noon, kaya't pilit nga akong napangiti. Walang ano-ano. Nagwika ulit si Tessie. Nahintayin na lang daw namin yung niluto ng kanyang ina bago nga kami mananghalian. Sumang-ayon naman po kami sa kanya noon. At natuwa pa nga nang sabihin itong masarap na karne daw yung ihahanda ng kanyang nanay. Inabala na lamang namin yung aming mga sarili sa paggawa ng aming proyekto. At makalipas nga yung mga kalahating oras noon, naamoy na namin yung mabangong samyo
ng putahing niluluto ng nanay ni Tessie. Natakam pa nga ako noon at nakaramdam ng gutom. Kaya't nagwika si Tessie na kumain na muna kami ng aming mga baon. Sumang-ayon naman po kami at inihinto yung aming ginagawa. Sakto ring naghahanda na rin yung nanay nito ng putahing kanyang niluto. Dali-dali kaming pumwesto noon sa mesa at kumuha ng plato. Inilabas naman ni April yung kanyang dalang baon at yun nga yung kanyang kinain. Hinayaan na lang namin siya habang ako naman ay kumuha ng ulam na inihanda ng nanay ni Tessie. Takam na takam po ako noon, lalo na at mukhang masarap yung pagkakaluto nito ng karne. Mabango rin yung amoy nito, kaya't lalo pa akong nanabik na matikman yon. Kumuha na nga ako at kakainin na sana yon nang biglang mapatingin ako sa nanay ni Tessie. Nakita kong napangisi po ito, kaya't kinabahan ako ng hindi ko alam. Pero kahit na ganoon, ay pinagpatuloy ko pa rin yung pagsubo. Nginuya ko rin yon at sa hindi ko malamang dahilan, ay para akong maduduwal dahil sa lasa ng karneng kinain ko. Ibang-iba po yung lasa nun. At maging yung samyo nito ay kakaiba rin. Matapos kong kainin yon ay talagang nagtaka ko. Malansa po yun na parang hilaw. Pero wala na rin akong nagawa kung hindi lunukin yon. Ayaw ko ring ipakita sa nanay ni Tessie at maging sa kanya na hindi ko nagustuhan yung nakain kong ulam. Ilang subo pa yung ginawa ko noon at pinipilit ko lang na lunukin. Nang matapos kaming kumain, ramdam kong parang masusuka na nga ako. Ngunit pinigilan ko na lamang. Nagpatuloy na kami sa paggawa ng aming proyekto. Pero hindi ako makapag-concentrate noon dahil kumikirot yung tiyan ko. Pinagpapawisan ako ng malamig noon habang pinaninindigan ang aking mga balahibo. Hindi ko na matiis yung sakit ng tiyan ko, kaya't minabuti kong magpaalam kay Tessie na uuwi na lamang ako. Nagtaka sila ngunit nang makita nila akong parang hirap na dahil namimilipit na nga sa sakit ng tiyan. Tinulungan nga nila akong tumayo. Umuwi na lang kami noon ni April dahil ayaw rin niyang magpaiwan. Wala nang nagawa si Tessie noon kung hindi yung ihatid kami sa may sakayan. Nung nasa tricycle na nga kami at nagsimula na yung biyahe, pinagsabihan ako ni April na sana'y hindi na nga kumain ng lutong ulam ng nanay ni Tessie. Maging si April ay meron ding kutob na may kakaiba nga sa nanay ng kaklase namin. Namilipit ako sa sakit noon, kaya't minabuti ni April na ihatid na lamang ako sa bahay. At pagkarating namin doon, hindi ko na nga napigilan yung sarili ko at nagsuka na nga ako noon. Ang sama ng tiyan ko noon, ngunit hindi ko rin alam kung bakit. Parang merong tumutusok na hindi ko maintindihan. Gusto kong sumuka, ngunit wala naman akong mailabas. At halos naubos ko na ring iluwa yung kinain ko sa bahay ni Tessie. Nang magpaalam nga si April na uuwi, ay tinanong siya ng nanay ko kung may kinain ba ako roon. Tumango naman po ito, kaya't napamura na lang yung nanay ko. At hinayaan na nga nitong umuwi na si April habang ako naman ay kaagad niyang dinala sa albularyo. Pagkarating namin sa albularyo, walang tigil pa rin yung aking pagsuka. Tubig na nga noon yung iniluluwa ko, pero labis pa rin yung pananakit ng tiyan ko. Takang-taka pa nga kami noon dahil sobrang lansa ng aking sinusukang tubig. At dahil doon, inasikaso na nga ako ng albularyo. Nanghihina na ako noon ngunit alam ko na may pinainom ito sa akin na naging dahilan para kahit papano ay mabawasan yung pananakit ng tiyan ko. May pinahid rin po ito sa aking tiyan at maging sa ibang bahagi ng katawan na naramdaman ko na lamang na nilalamig ako kaya't hindi ko maiwasan yung manginig. Nakaramdam din ako ng kakaibang antok noon kaya't hindi ko mapigilan yung mawala ng malay. Nagising na lamang ako sa bahay namin na meron ng mga dahong nakatapal sa aking ulo at meron din sa aking tiyan.
Kahit papano ay wala nang pananakit yung aking tiyan. Ngunit ramdam na ramdam ko naman na may mainit sa bahaging yon. Nang makausap ko nga si mama, napag-alaman kong inaaswang daw pala ako. Sumama nga yung aking tiyan dahil sa aking nakaing putahe na ayon sa albularyo ay pagkain daw ng aswang na meron pang dasal. Kaya rin ako nagkakaganoon. Pero kahit na ganoon ay kampante naman yung aking ina dahil ayon sa albularyo ay naisuka ko naman daw lahat ng nakain kaya wala nang dapat ipag-alala na baka mahawaan ako ng pagiging aswang, lalo na at meron din daw siyang ipinainom. Naalala ko nga noon yung nanay ni Tessie. Napagtanto kong yun nga yung may gawa ng bagay na yun sa akin. Lalo pang tumibay yung hinala namin dahil kinagabihan nun may nagparamdam sa aming aswang na nasa bubungan ng aming bahay. Pero nang murahin ni mama at pagbantaang pupuntahan yung bahay gayong kilala nga namin ito, tila bigla itong nawala. Binanggit din kasi ni nanay yung pangalan ni Tessie, kaya't biglang natahimik yung aming paligid. Dahil sa nangyaring yon, 1 linggo akong hindi nakapasok gayong pabalik-balik nga kami sa albularyo para masigurado naming ligtas nga ako. Hindi na rin naman naulit pa yung pagpaparamdam ng aswang tuwing gabi, kaya't nakampante na rin yung nanay ko. Tuluyan naman akong gumaling noon, kaya't nakapasok na rin ako sa paaralan. Napag-alaman ko na lang mula kay April na hindi na nga raw pumapasok si Tessie. Nang puntahan nga ng guro para kausapin, wala na raw sila ng kanyang ina sa kanilang bahay. Sinabi ko naman kay April yung tungkol sa mga nangyari at maging siya ay hindi makapaniwala na totoo nga yung bali-balitang kumakalat sa kanilang paaralan na aswang nga yung nanay ni Tessie. Lalo at nakita raw itong paggala-gala sa isang baryo kung saan muntikan ng araw nitong mabiktima ang isang mga ngaso. Mabuti na nga lang at nakilala raw yon ng mga ngaso kaya't mabilis raw itong tumakas. Napaisip na rin kami noon na baka kinuyog na nga ng mga tao sa baryong yon sila Tessie kaya umalis sila ron. Laking pasalamat naman namin ni April dahil wala namang kung anong nangyari. Lalo at nagamot naman yung kalagayan ko at agara naman akong gumaling. Simula nga noon na hindi ko na ginagawa yung nakasanayan kong makikain sa ibang mga bahay. Nadala na rin ako sa mga nangyari at nagdodobli ingat na rin. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po.